Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan dito or itong linya ng mga makakapal na kaulapan na umaabot dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas ay ang epekto ng shear line. So makikita rin natin dito itong signature ng mga scaly-like features o yung mga makaliskis na kaulapan sa silangang bahagi naman ng Luzon ay yung signature clouds ng tinatawag nating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So dahil sa presence ng makaliskis na mga kaulapan na ito, isang senyales yan na may kalakasan yung bugso ng ating northeast monsoon sa kasalukuyan. So in addition sa mga scaly-like features ng mga clouds na ito namang makakapal na kaulapan, itong linya ng mga makakapal na kaulapan ay ang epekto naman ng shear line. Ito yung boundary, yung salubungan ng malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin na galing sa Karakatang Pasipiko, yung tinatawag po nating easterlies. So dahil sa epekto ng shear line at amihan, asahan natin itong mga kaulapan at mga pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa silangang bahagi ng Luzon. For Metro Manila and the rest of the country ay generally fair weather pa rin na ating inaasahan hanggang bukas. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Tsansa ng localized thunderstorms dito sa Mindanao at light rains naman dito sa nalalabing bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil nga sa epekto ng shear line, nasan pa rin natin yung mga pag-ulan dito. Mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, sasamahan niya ng mga pagkulog at pagkidlat dito sa southern portion ng Bicol region, particular na sa may Sorsogon, Masbate at buong Mimaropa provinces. Samantala, dahil naman sa epekto ng ating northeast monsoon, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, particular na sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol region. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so dahil rin sa shear line, may kalakasan yung ating amihan, nangangahulugan, may kalakasan rin or malaki yung extent ng area na naapektuhan ng ating shear line. So itong northern portion ng Visayas, northern and eastern portion ng Visayas in particular na sa mga eastern Visayas, itong northern portion ng Cebu, itong northern portion ng Negros Occidental, pati na rin dito sa may Iloilo at Capiz at sa area ng Guimaras. Dahil dyan, dahil sa epekto ng shear line, over these areas, sasaan pa rin natin yung mga kaulapan at mga thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman ng Western Visayas, ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng amihan. Localized thunderstorms, generally fair weather, may chance pa rin ng afternoon to evening ng mga rain showers or thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas, particular na dito sa southern portion ng Visayas at buong Mindanao. Itong area rin ng Palawan, dahil umaabot yung shear line over portions of Mimaropa, asahan na rin natin yung mga pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. At ito yung ating latest weather advisory, yung ating 24-hour rainfall outlook na issued kanina alas 5 ng hapon. So makikita natin dito, may areas pa rin dito sa may eastern and central Visayas ang makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan. Posibleng umabot ng 200 mm sa pag-ulan ang mararanasan dito sa eastern Samar, samantala 50 to 100 mm ang mararanasan sa northern Samar, Biliran, Leyte, Cebu at sa area ng Sorsogon. Kaya sa mga lugar na ito, especially nga, generally itong Eastern Visayas, patuloy po tayong maghanda, maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides dahil inasahan natin at least sa mga susunod na araw ay malalakas na pag-ulan ang ating mararanasan. So for tomorrow afternoon to Wednesday afternoon, inaasahan natin yung bahagyang pag-akyat at pag-recede ng axis ng ating shear line. So mababawasan yung mga pag-ulan sa inland areas ng Visayas. So yun pa man, magpapatuloy yung mga pag-ulan, posibleng umabot ng 100 mm na rainfall ang posibleng maranasan sa Sorsogon at northern and eastern Samar. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, as of 5 p.m., ito yung ating gale warning issuance. So sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas dito sa eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, dito rin sa northern and eastern coasts ng northern Samar, eastern coast ng eastern Samar, dito naman sa area ng Aurora,
northern coast ng Quezon, kabilang dyan itong northern and eastern coasts ng Polillo Islands sa may Camarines Norte, itong northern coast ng Camarines Sur, pati na rin dito sa buong Catanduanes, dito naman sa northern Luzon, sa mga seaboards ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands at Isabela, may gale warning rin po tayong nakataas dyan. So sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga susunod na araw, no? So for Luzon, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Gayunpaman, itong eastern section ng Luzon dahil sa epekto ng amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan. Particular na itong area ng Bicol region from Wednesday to Friday dahil sa epekto ng shear line, asahan natin ito mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. Kaya since sa mga nakarang araw, malaking bahagi nga ng Bicol region nakapagtala ng mga pagbaha, patuloy po tayong maging handa at alerto since possible saturated pa yung mga lupas over these areas. Bagamat posible mang humina yung mga pag-ulan over Bicol region, kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, kahit mahihina lamang, posible pa rin dyan yung mga pagbaha or pagguho ng lupa. Sa areas naman ng Visayas, particular na sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, so yung ating weather outlook sa mga susunod na araw, dahil rin sa epekto ng shear line, no, sa itong Eastern Visayas, particular na sa may Tacloban City, patuloy na makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan sa araw ng Miyerkules hanggang sa Biyernes. So patuloy rin tayong maghanda sa mga banta ng flooding or landslides over these areas. For rest of Visayas, particular na itong central and western portions ng Visayas, asahan pa rin natin yung generally fair weather in the coming days, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon sa kasalukuyan, no? Pero mag-ingat pa rin tayo sa tsansa ng mga localized thunderstorms. So generally fair weather ang mararanasan sa mga susunod na araw, pero itong eastern section ng Mindanao, saan natin dyan yung increased occurrence ng ating mga afternoon na mga rain showers o yung mga localized thunderstorms. Ang haring araw sa Kamunilaan ay lulubog mamayang 5:58 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:22 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, maski yung mga thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DWST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dwst.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.